Eto na nga mga kababayan, isa po ako sa milyong-milyong taong natuwa nung nabalitaan po natin pare-pareho na naaresto po si Jason sa kahapon dahil po sa kasong libelo or libel. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, non-bailable po yung kaso niya. So hindi po siya makakalaya unless mapatunayan niyang inosente siya. Yun po yung nabasa ko. Kung tutuusin, hindi lamang po ito yung unang kaso niya na may kinalaman sa libel. At yung iba, meron pang, kung daw nagkakamali, estafa and human trafficking. Pwede nyo pong i-double check, no? I may be inaccurate. Pero yung pinaka-latest nga po na naging reason ng pagka-aresto niya, alam naman po na natin yan pare-pareho, dahil po sa kasong libel, non-bailable, at kung hindi po ako nagkakamali, mananatili po siya sa kulungan. Dahil po nagpakalat siya ng fake news patungkol po sa health ni PBBM, patungkol sa buhay ni PBBM. Ganyan po yung ginagawa ng mga DDS, mga kababayan. At ang isa pang good news, hindi lamang po si Jason Sa, pati po si Eric Celis. At sa tingin ko, pati ito si Jack Argota. And then susunod na sila Eloy Bugris at yung iba pang DDS na nagpakalat ng maling impormasyon patungkol po sa kalusugan ng presidente. Nagpapasalamat ako sa NBI dahil talagang uma-action sila. Dahil sa totoo lang mga kababayan, nakakapagod na po ang fake news. Nakaka-drain, nakakapanlumo, nakakapanghina sa ating mga Pilipino yung fake news na ipinapakalat ng mga DDS. Ang nakakapagtaka dito, napatunayan yung fake news at sunod-sunod ng pag-aresto sa kanila dahil sa pagpapakalat nila ng fake news, ang nakakapagtaka yung mga DDS patuloy pa rin naniniwala sa kanila at patuloy pa rin sumusuporta sa mga fake news vloggers nila. Yun po yung nakakapagtaka mga kababayan. Kaya po ako nagpasalamat at natuwa dahil nahuli na itong si Jason Sa. Dahil po sobrang sama din ng loob ko dyan. Hindi lamang po dahil sa mga fake news niya patungkol po kay PBBM sa health niya at yung iba pa niyang fake news, kundi dahil sobra din po yung magpakalat ng fake news, kasinungalingan, pambabastos, insulto at disrespect kay Mayor Leni Robredo. Sobrang dami po niyang pinakalat para i-malign, i-disrespect si Mayor Leni Robredo sa Twitter niya, sa Facebook niya, at sa iba pa niyang platform. Sobrang sama po niyan para po sa akin. Dahil talaga namang, magbibigay ako sa inyo ng isang example ito. Ayan, isang example lang po yan. Kayo na lang po ang bumasa, mga kababayan. Ganyan po kalala ang kabastusan at kasamaan ni Jason Sa. Yung naalala ko nga, if I'm not mistaken, nag-post yan ng picture ni Mayor Leni Robredo na naka-blouse ng yellow si Mayor Leni. Tapos medyo may bumakat doon sa upper part ng body ni Mayor Leni. Nilagyan niya ng malaswang caption at kabastusan. Kung naalala niyo, nakadilaw po si Mayor Leni sa picture na yun, nakaupo, may kausap or nagsasalita. At yung po, hindi ko po makakalimutan yun dahil sabi ko, napakawalang respeto ng taong ito sa babae. Parang walang mga anak na babae, parang walang asawa, mga kababayan. Pati po yung mga anak ni Mayor Leni Robredo naging biktima po ng fake news ni Jason Sa. Yung isang anak niya, ni Mayor Leni Robredo, nagpakalat yan si Jason Sa ng kasinungalingan or fake news na sinabing hindi daw ito dumaan sa mandatory quarantine nung nanggaling po yung anak ni Mayor Leni Robredo from US nung bumalik dito sa Pilipinas. Ang dami nagalit noon kay Mayor Leni at pati doon sa anak niya dahil sa kasinungalingan na iyan ni Jason Sa. Tapos yung water filter na idinonate ng OBP ni Mayor Leni nung Vice President pa si VP Leni Robredo para sa Marawi, nilagyan ng malisyoso or mapanirang kwento ni Jason Sa. Ito po, meron daw pong lead or chemical, if I'm not mistaken, basahin nyo na lang, na mga balde daw po yun ng pintura, lagayan ng pintura. Hindi po totoo yun. Water filter po yun at yun po ay safe. Can you imagine that? Yung donation ng OBP or kung may nag-donate sa OBP para ipabigay doon sa mga kababayan natin sa Marawi, ginawan ng hindi totoong kwento ni Jason Sa. Nag-create siya ng takot sa mga taong nangangailangan ng tulong doon. Pati yung mga donors nung mga water filters na iyon, siniraan niya. Yan po ilan lamang sa mga paninira ni Jason Sa. Hindi pa natin napapag-usapan yung mga ginawa niya kay PBBM patungkol sa health at sa iba't iba pang mga post niya patungkol po kay PBBM at sa iba pa. Yung kay Senator Risa Hontiveros, yan din ang nagpakalat ng fake news na may involvement daw si Senator Risa doon sa corruption sa PhilHealth, which is fake news. Ilang beses na po siyang na-debunk ni Edling Gao.
Kung itatype nyo po ang pangalan ni Jay Sonsa sa Google, kasunod ay salitang fake news or debunk or fact check, makikita nyo po ang lahat ng articles at balita patungkol po sa mga fake news ni Jay Sonsa. Ang tanda na niya. Ang bastos, walang galang sa babae, sinungaling, fake news peddler, talagang napakasama po. Kaya hindi po ako naaawa dyan kahit po yan ay makipagsiksikan sa kulungan na masikip, mabaho, at talagang mainit, kahit ganyan ang edad niya. Para po sa akin, deserve niya yun. Dahil ang daming mga Pilipino nag-aaway-away dahil sa fake news niya. Yung mga Pilipino nagalit sa mga personalidad dahil sa fake news niya. Ang dami nagalit kay PBBM, ang dami nagalit kay Mayor Lenny, sa mga anak ni Mayor Lenny, dahil sa fake news at kasinungalingan ni Jay Sonsa. Ang dami ang pinapakalat na intriga, pati yung pagkakaroon di umano ng relasyon ni Mayor Lenny at ng isang congressman. Yung mga yan ang nagpropagate ng intriga. Yung mga yan, mga kababayan. Ilang beses na po siya na fact check at na debunk. Hindi po siya nagbago, hindi po siya tumigil. Ilang beses na po siya nasampahan ng kasong libel dahil sa mga kasinungalingan at fake news na pinopost niya. Hindi po siya tumigil. Ngayon naaresto na po siya at sana hindi na siya makalaya. At sana yung iba pang DDS na nagpapakalat ng fake news ay makulong din, maparusahan at hindi na makalaya, mga kababayan, or mapagbayad ng malaki. Dahil fake news, kasinungalingan po ang sumira sa moralidad at values nating mga Pilipino. Nag-away-away tayo, nagmumurahan tayo, nagagalit tayo sa isa't isa. Animosity po ang kinreate nila. Sila po yung nagwatak-watak sa atin dahil sa mga fake news, sa mga troll, kasinungalingan, propaganda at intriga. Okay lang naman na sumuporta kayo kay Duterte, pero huwag niyo naman sanang gayahin yung ugali niya. Si Duterte umamin na nagtatanim ng intriga at ebidensya. Inugali na rin ng mga supporter. At yan po, nakita natin yan kay Jay Sonsa. Kaya yan, naaresto siya. Kaya ako po nagpapasalamat at natuwa sa nangyaring yan kay Jay Sonsa. Nakarma po siya. Dahil sobra pong bigat at sobra pong nakakagalit at sobra pong sama ang naidulot ng fake news at kasinungalingan sa ating mga Pilipino. Sana maraming pang sumunod ng mga fake news peddler ang makulong. Salamat po sa panonood, mga kababayan.